Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 1 gang, 2 gang, 3 gang switch at 1 gang, 2 gang, 3 gang convenience outlet at SPO at saka 6 na bulb. Sana po tapusin nyo ang demonstration na ito, lalong-lalo na doon sa mga beginners, para mapulutan nyo ng kaunting kalaman tungkol sa basic wiring connection para sa ating bahay. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating diagram, yung live at saka neutral. Ang connection po natin ngayon ay line to neutral. Kaya yung neutral, diretso na po yan sa ating mga bulb. Ito po, 6 na bulb po ang ating gagamitin. At naka-parallel lang po siya connection. At ito naman po yung ating live. Diretso na po yan sa ating switch. Dito sa ating single switch. At ito po, naglagay ako dito ng isang wire para masuplayan po yung ating 2 gang switch. At nag-jumper po tayo dito para masuplayan yung pangalawa nating switch dito sa 2 gang switch. At naglagay din ako ng isang wire papunta po dito sa 3 gang switch para masuplayan po siya. At nag-jumper din po tayo ng dalawa para magkaroon po siya ng live supply. At ito po yung ating mga return. Yung return po natin, pag mahaba po ang wire natin at hindi naman tayo mag-i-splice ng dalawang bulb para magkaroon siya ng dalawang return, control niya ang dalawang bulb. Pag isa lang, diretso na po yan sa ating mga switch. Tulad nito, ito po yung mga return, diretso na po yan sa ating switch. Yan. Pero kung 3 bulbs controlled ng isang switch, kailangan natin mag-splice ng 3 return para makontrol po siya ng isang switch. Dito po, individual po sila. Kaya yung return po, diretso po na yan sa ating mga switch. Yan po yung para sa ating ilaw. Ang breaker po na ginagamit dito ay 16 amperes para sa ating ilaw, at ang wire na ginagamit dito ay number 14 EWG or 2.0 mm squared. At dito naman po sa ating convenience outlet, ito po yung neutral. Nakaparallel lang po dito yan sa ating convenience outlet. Ito po yung ating neutral. Naglagay po ako ng isang wire papunta po dito sa ating 3 gang convenience outlet at may mga jumper po siya, yung live natin at saka yung neutral. Ito po, diretso po yan doon sa ating 2 gang convenience outlet hanggang doon sa 1 gang outlet natin. At yung live, ganun din, naglagay ako ng isang wire para magkaroon po siya ng supply. Parehas naman dito sa ating 2 gang convenience outlet, naglagay din ako ng isang wire para sa ating supply hanggang doon sa ating 1 gang convenience outlet. At ito naman po yung ating SPO, Special Purpose Outlet. Diretso po yan sa ating convenience outlet o SPO. At ito po yung live, diretso naman po dito sa ating pangalawang butas. Yung neutral dito sa isang butas at yung live natin dito sa isang butas. Yung ground natin, kasi ang special purpose outlet, kailangan may ground yun. Dito ko na lang po nilagay para yung symbol ng ground, ito po. At dito yan nakalagay, diretso din yan sa ating outlet. Ito po, dito po ilalagay yung ating ground. Huwag nyo po pagsasamahin yung neutral at saka yung ground. Ito po, dito po natin ilagay yung neutral at dito naman po yung ground. Ang ipapadaan lang natin sa breaker ay yung live. Kasi po, ang ating service provider ay line to neutral connection. Kaya live lang po ang ipapadaan natin dito sa breaker. Yan po ang ating diagram. Sana po i-screenshot nyo, lalong-lalo na doon sa mga baguhan, para mapag-aralan nyo kung ano ang tamang koneksyon ng 6 na bulb
1 to 3 gang switch at saka 1 to 3 gang convenience outlet at saka SPO. Ang SPO po ay para po yan sa ref o di kaya sa aircon, heater, at doon po sa mga matataas na load. Ito pong 3 gang convenience outlet natin, ginagamit lang po yan dito sa ating sala. Kasi nandun po yung ating mga mababa ang load. Tulad ng TV, electric fan, at saka doon sa mga pag-charge natin na mga cellphone. Kaya dito sa 3 gang convenience outlet, hindi pwede dito yung matataas ang load. Yan po. Ngayon po, para makapag-umpisa na po tayo, aalisin ko muna ito. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Maglalagay muna tayo ng wire. Ito po, 2 wire po ito. Lalagyan muna natin ng mga wire. Yung live at saka yung neutral. Ito po yung sa neutral. Lalagyan muna natin. At ito naman po yung ating supply para dito sa ating switch. Yan po. Ngayon, maglalagay po tayo ng para papunta dito sa switch para sa ating line 1. At ito po dito para sa ating live. Ito po, di kaya line 1. Ngayon, uunahin natin yung neutral. Ito po, galing dito, papunta po dito. Ito po yung ating supply. Ito po yung neutral. At ito naman po yung galing dito. At yung supply natin papunta doon. Pagsama-samahin lang natin itong tatlo para magkaroon po siya ng supply. Pag-splice po, dapat po mahigpit po para hindi po siya mag-loose. Ako po ay binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ngayon, sa pag-electrical tape naman, kung anong kakapal ng insulator ng wire, ganun din kakapal ang inyong ilalagay pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking ilalagay. Yan na po yung ating unang bukilya. At dito naman po tayo sa pangalawang bukilya. Ito po yung ating supply. At ito po yung galing dito sa pangalawang bukilya at yung papunta po doon na supply. Itong tatlong ito pag samahin din natin. Para magkaroon na po siya ng supply. Sa actual po, mahaba po ito. Kasi nasa slab ito. Dito for demo purpose lang po. Maikli lang po yung ating ginamit dito na wire. Yan. Sa pag-wiring, kailangan unahin muna natin yung neutral. Dito naman po tayo sa ating pangatlo at yung supply natin papunta doon sa tatlo pang bukilya. Kung tatlong ito, pag samasamahin din natin,
Pag line to neutral po, color coding tayo, black at white ang ginagamit natin. Yan. Tapos na tayo dito. At dito naman sa tatlong neutral niya. Yung galing itong tatlo at pang-apat yung ating supply. Pagsama-samahin lang natin itong apat na ito para magkaroon po siya ng supply. Dapat mahigpit po ang pag-splice nyo para hindi po siya mag-loose. Yan po. Tapos na po tayo sa ating neutral. Ngayon, dito naman tayo sa ating line 1 o di kaya live. Ito po yung live natin. Ito po yung papunta doon. Ito. At yung papunta dito sa ating switch, sa ating single switch. Ngayon, pagsamahin lang natin itong tatlo para magkaroon na po siya ng supply. Yan na po, may supply na po para sa ating switch. At dito naman po sa ating maglalagay tayo ng isang wire papunta dyan sa switch para sa ating live. At itong tatlong ito, pag sama-samahin din natin yung papunta dyan sa ating pangatlong switch. Ito po, ididiretso na po ito dito sa ating switch para magkaroon po siya ng supply. Yan. Yan na po ating live. May kanya-kanya na pong supply siya. Ngayon po, ang susunod natin yung mga return. Ito po yung return para sa ating unang valve. Ididiretso na po natin yan sa ating switch. Ito po yung galing dito na return, idiretso po natin yan sa switch. Dito po yung single switch, dito yung togang switch, at saka dito yung pegang switch. Ngayon, kailangan maglagay ka ng tagging para hindi ka po mahal dito paglagay doon sa switch. Kung saan yung switch number 1, dapat yung tagging na 1 mo, doon mo ilalagay. At ito may tagging na 2, dapat sa switch number 2 ang natin ilalagay. Yan. Malaga na may tagging para hindi po malito dito.
Dito naman po yung para sa return ng tatlong valve, ididiretso natin po natin dito papunta sa switch. Yan, ganyan. At may tagging din po siya. Ito na po yung ating mga return. May tagging po siya na 1 at saka yung dalawang tagging ito at 3. Para mamaya paglagay natin sa switch, hindi tayo malito. Yan na po. Kalagay na po. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating single switch. Yung live po dito sa may off portion, yung return dito sa may on portion. Ito po. Ito po yung return dito po sa may on portion natin ilalagay. Yan. At yung live natin dito sa may off portion. Yan. Ito na po. At dito sa ating tugang switch, kailangan mag-jumper po tayo para masuplayan yung pangalawang switch. Parehas lang yung live, kailangan dito sa may jumper dito sa may off portion. So yung live natin. Ayan. At yung return, yung unang return, dito po natin ilalagay sa unang switch. At yung pangalawa, dito naman po sa pangalawa. Sa may on portion ang ating mga return. Yan na po siya. At ito po yung 3-gang switch. May jumper po siya na 2. Kailangan walang nakalabas na copper dito para hindi po mag-short. Yan na po. At ito po yung ating live. Dito po siya ilalagay natin sa may off portion, sa may ginamperan. Yan. At yung unang return natin, ito may tagging na 1. Dito natin sa unang switch natin ilalagay. Yan. At yung pangalawa, dito rin sa pangalawa. At itong pangatlo, may tagging na 3 dito sa pangatlo. Yan. Para pag switch mo, yung una, dapat ito ang umilaw. Yung pangalawa, dapat ito. At yung pangatlo, dapat ito. Kaya naglalagay tayo ng tagging para hindi tayo malito kung saan natin ilalagay. Ngayon, ipipix ko lang. Ngayon, pantay lang, straight lang. Yan. Lagay natin yung takip. Yan. At ito naman po ang ating ipipix. Straight lang. Yan. Tapos na tayo sa 2-gang switch. Dito naman tayo sa 3-gang switch. Yan. Pantay lang. Lagay natin yung takip. Yan na po yung ating switch. Dito naman tayo sa ating convenience outlet. Ito po, nilagyan ko ng wire at saka binalatan ko na po para mapadali lang tayo. Ito po yung ating neutral. Itatap ko lang po dito para
sa ating 3 gangs convenience outlet. Yan, pwede naman po putulin tapos i-splice, pero pwede naman po itap lang basta't mahigpit po ang inyong pag-i-splice dito para hindi po mag-loose. Hindi ko na po pinutol para tatap lang natin. Parallel connection po ang ating connection dito. Yan na po yung ating neutral. Ito na po yung ating live. Tatap ko rin po dito. Dapat mahigpit po. Yan na po. Lagyan natin ng electrical tape. Yan na po. At dito naman po tayo sa pangalawang convenience outlet. Tulad ng dati, yung neutral itatap ko lang din po dito. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Kailangan mahigpit po. Yan. At maglalagay din ako ng wire para sa ating live. Kailangan hindi po magkabaliktad yung lagay mo. Kung live dito, dapat dito rin sa linyang ito yung live ang ilalagay mo. Yan. Tapos na tayo maglagay ng supply niya. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating 3 gang convenience outlet. Dito po, ito po yung live. Ito po yung neutral. Ngayon po, dito natin ilalagay yung ating neutral. Yan. At yung ating live. Dapat mahigpit po. Yan. At yung ating tugang convenience outlet, dito rin natin ilalagay yung neutral. Ito po, ginampiran ko na po ito parehas dito sa ating 3 gang para mayroon po siyang supply. So, dalawa po ang ating jumper para sa ating neutral at saka live. Yan. Yan na po. At yung 1 gang outlet natin, ito,
Ito po yung live. Dito natin ilalagay sa may nakalagay na letter L. At ito naman po yung ating neutral. Yan na po. Ngayon, ipipix ko lang. Yan po, pantay lang. Lagyan na natin yung takip. At ito naman po yung ating tugang convenience outlet. Ipipix lang po natin. At ito naman po yung ating lalagay. Yan po, pantay lang. Yan, tapos na tayo sa ating convenience outlet. Dito naman tayo sa ating SPO, Special Purpose Outlet. Ito po yung prong outlet para sa ating SPO. May nakalagay naman po dito na letter N at saka letter L. Yung live po natin, dito po natin ilalagay sa letter L. Screw drive po siya. Okay, screw lang po. Yan. Dapat po, may fit. At ito po yung ground. May symbol naman po siya nakalagay na ground. Dito po natin ilalagay. Yan, dapat higpit po. At ito naman po yung ating neutral. Dito po natin ilalagay. Dapat po may fit. Yan. May fit na. Ngayon, ilalagay na po natin. Yan po, pantay lang. Lagay natin yung fit. Yan na po. Yung ating connection. Bago tayo mag-terminate dito sa ating breaker, kailangan natin mag-short circuit test para malaman natin kung mayroon bang mali sa ating connection. Mahalaga po ang pag-short circuit pagkatapos mag-splicing at saka mag-wiring para malaman natin kung may mali sa ating ginawa. Kaya kailangan natin short circuit test. Lagyan lang natin sa buzzer. Pag tumunog po siya, pag nilagay ko dyan sa ating line 1 at saka neutral, pag tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating koneksyon. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung wiring connection natin. Lagay ko na po. Yan. Hindi po siya tumunog.
No, short ko lang. Yan, functional naman. Lagay ko ulit. Di naman tumunog. At dito naman po sa ating outlet, lagay ko po. Yan. Hindi po siya tumunog. Short ko lang. Okay naman. Yan, hindi po siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating outlet. At dito naman po sa ating SPO, tulad ng dati, ilagay ko rin. Pag tumunog po siya, may mali. Yan, hindi po tumunog. At dito sa ating ground, wala po. Yan. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, yung ground natin, ito po ang ating unahin para sa ating ground. Yan. Ito po yung ating ground, ito po yung isang ground. Assuming po ibinaong ko po sa lupa ang ating ground rod. Assuming po binaong ko po, ito po yung ground niya. Yung ground rod po ay ang maximum po 6 to 8 feet kailangan ibaon po sa lupa. Kaya ito na po yung ground natin, dito po natin nilagay yung para sa SPO. Kailangan mayroon pong ground ang ating special purpose outlet kasi malalaking load po ang sinasaksak dito. Yung ating ref, aircon, kaya heater, dito po natin isasaksak. Hindi po dito isasaksak natin kasi dapat mababa lang po ang load, yung walang mga motor. Ito po yung trigang convenience outlet. Ito po dapat nakalagay sa may sala kasi nandyan yung po yung mga mababa lang ang load tulad ng PV, electric fan at saka charger. Kaya dapat ito sa sala. Ang kadalasan pong ini-install na outlet ay tugang convenience outlet. Ngayon po, yung ating neutral, dito naman po natin ilalagay sa isang dito sa terminal. Huwag po pagsamahin dito sa ground. Dito po yung neutral. Kaya ito po yung para sa ilaw. Ito po yung neutral. Dito po natin ilalagay sa ipapadaan lang po natin yung live dito sa ating mga breaker. Kaya yung neutral dito po sa ating terminal lag. Yan. Para sa ilaw natin ito. Yan na po. At yung live dito po sa breaker natin ipapadaan. Pag nag-terminate kayo dito, kailangan nakaupo yung ating breaker. Yan, nakababa po ang ating breaker. At magsuot ng rubber clamp. Ito naman po yung ating para sa convenience outlet. Lahat na neutral dito po natin ilalagay. Yan. At ito naman po yung live niya dito po sa ating breaker ilalagay.
Yan, higpit na. Ngayon, itong sa SPO, dito rin natin ilalagay sa yung neutral niya. Yan. Ilagay na natin yung neutral dito. Yung live naman po, dito natin ilalagay. Breaker po natin, 20 amperes sa ating outlet, 20 amperes sa ating SPO. Ito pong isang 20 amperes para po sa ating spare. Reserva po kung maglalagay po tayo ng aircon o di kaya ref at saka heater, kailangan natin maglagay ng mga conduit. Kailangan may abang na po yan para sa SPO. Yung sa aircon, sa ref, at saka heater, lahat po na mga ikakabit, kailangan may abang na po yan. Para pag nagbuhos po, naka-abang na po siya. Ayun po, kalagay na po yung ating mga ang ilalagay naman po natin itong ating galing sa service entrance. Ito po. Ngayon po, ang ginagamit dito na wire ay number 6 kasi 63 ampere po ang ating breaker. Kaya ang gagamitin dapat dito na wire ay number 6 EWG or 14 mm squared. Ako po, for demo purposes lang po, maliit lang po yung ginamit ko para sa ating demo purposes lang po. Ngayon, itong neutral, dito rin natin ilalagay sa terminal. Yung galing sa service entrance para sa ating main breaker na 63 ampere. Yan, dapat maigpit po. Ngayon, itong live dito po sa ating main breaker na 63 ampere. Yan. Yan na po. Ngayon, ilalagay po natin yung bus bar para sa ating 1-pole na MCB breaker. Kaya ang ating gagamitin na bus bar ay 1-pole din. Ngayon, dahil 5 lang ito, kaya may spare pa po tayo dito. Binalutan ko po siya ng electrical tape para safety po tayo. Lalagay ko na po yung bus bar dito. Yan. Tapos, higpitan po natin. Dapat mahigpit po. Yan po, mahigpit na. Ayan po, ilagay na po natin yung ating mga valve.
Yan na po. Ayun po. I-power on na po natin para magkaroon po siya ng supply. Ngayon, susukatin natin kung mayroon po ba siyang supply. Lagay lang sa bolts at isilid sa AC. Yan. Silik na sa AC at saka kalagay na sa bolt. Susukatin natin dito sa ating galing sa service entrance. Ito po yung ating line side at dito po yung ating load side. Ngayon, yung ang galing sa service entrance, sukatin po natin kung mayroon bang supply. Lagay ko na po. Yan po. Mayroon pong 215.8 volts. Ibig sabihin, may supply na po tayo. 216. Ngayon po, subukan na po natin. Doon na po natin yung main breaker natin. Yan. At unahin natin yung para sa ilaw na 16 ampere na breaker. Yan. Pag inon ko po ito, dapat umilaw po ito. At dito po sa pangalawa, dapat yung unang switch, umilaw po ito, yung pangalawa dito. Dito sa trigang switch natin, yung unang switch dapat umilaw ito, yung pangalawa ito, at yung pangatlo dapat ito. Subukan na po natin. Nakauna po yung breaker. Ewan ko na po. Yan. Dito. Yan. Dito. Yan. Okay po. At dito naman po sa convenience outlet natin, yung ko na po. Yan. May socket bulb ako dito. Ito na lang ang ating gagamitin para malaman natin kung may supply po ba dito. Yan, mayroon po. Yan. Dito sa pangalawa, mayroon. Pangatlo, mayroon. Dito, mayroon. Diyan, mayroon. At dito sa ating SPO, Special Purpose Outlet, i-on ko na po. Yan. Subukan natin. Yan. Yan po yung ating wiring connection. Okay naman po siya. I-off ko po dito sa ating breaker kung mag-upo itong ilaw natin na anim dito sa ilaw. Yan. At dito naman po sa convenience outlet, baba ko po. At sa ating SPO, yan. Yun ko po. Yun. Yun. At i-off ko po dito sa ating main breaker kung mag-uupo ba siya lahat. Yan. Nag-upo siya lahat. Yun ko po ulit. Yan. Okay po yung ating wiring connection. Lagyan natin ng tatik. Yan na po. Ulitin natin. Yan. Ngayon, i-off ko na po dito sa ating main breaker. Yan. Tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po na pulutan nyo ng kaunting kaalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Para po yan sa inyo. Ngayon po, maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at mag-like, mag-comment, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Marami na po akong mga in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo.
para mapulutan po ninyo ng mga kaalaman tungkol sa basic wiring connection para sa ating bahay. Maraming salamat po. Doon sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. Kaya sa hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Thank you.